Ang mga aabangan sa Rayos Diaries. Dapat talaga tayong magalit. Dapat talaga tayo magalit sa sitwasyong to. Nasampa lang ako ng katotohanan kanina kasi nagkakwentuhan kami sa cafe and I just realized, nanggigigil ako. Gigil talaga ako. Hi mga Ningskis, ayan. Kauwi lang sa bahay, no? Stress pa ako ng very light. Ano ba? Paano ko ba sisimulan tong vlog na to? So, galing nga kami ng cafe kanina and ewan ko kung nasaga pa dito kanina yung pag-uusap namin doon sa cafe ng staff ko. So, dami namin na pag-usapan, ganyan. O, share ko lang. Kasi may na-realize lang ako, gusto ko lang din i-share. Doon sa mga nanonood, siguro napanood nyo. Kung hindi man, ayan, ililink ko dito, yan. Yung story ni Miggy. Si Miggy is yung batang nagkaroon ng leukemia. Tapos, grabe yung story niya. Nadaanan ko lang siya, pero alam na pala ni Ninya nung nakaraan. Hindi lang niya naikwento, pero nadaanan daw niya. So, yung story ni Miggy is that, noong 2022, mabilis lang to, na-diagnose siya with leukemia. Tapos, yung mom and dad niya, nag-work, no, to fund para yung, alam mo yun, matustusan yung pagpapagamot ni Miggy. So, eventually, noong 2023 ata or early 2024 or 2023 nga, na-diagnose naman yung mommy niya ng cervical cancer stage 4. So yung dad was unemployed kasi kailangan mag full-time caregiver ng dad doon sa bunsong anak. Tapos yung pinsan ata ang nag-aalaga doon sa mommy ni Miggy. Ngayon, ang nangyari is that dahil malala yung sa cervical cancer, dahil stage 4, medyo advanced na, yung pera na dapat pampa-chemo ata or dapat supposedly for sa gamutan nung nanay, ang sabi ng mother, ibigay na lang kay Miggy kasi mas kailangan ni Miggy. So, nag-sacrifice yung nanay para doon sa wellness ng anak niya. Diba? Ang saklap. I think, no, unsung heroes yung parents nito. Yung mommy, yung daddy. Eventually, namatay yung nanay. Tapos, yun, come 2025, lumalaban si Miggy. Tapos, sinabi ng doctors na aggressive nga yung cancer. Kailangan ng bone marrow transplant. Kailangan nila mag-raise ng 5 million. So, yung 5 million na yun, nag-GoFundMe sila. Siguro may tulong ng ibang government agencies. Tapos yung GoFundMe na to ay tulong-tulong mga kababayan natin. Then, kasamang palad, hindi na naabutan ni Miggy yung 5 million. Almost 4 point something million. Close to 5 million na yung nakuha nilang fund. Pero, hindi na nakaabot si Miggy. I think last week or this week ata. Last week, I guess, namatay si Miggy. So, this is just one part of the story that I also wanted to share and to speak up. Because hindi ko ma-imagine kung sa akin nangyari yung nangyari sa pamilya ng tatay ni Miggy. Being a father and yung father ni Miggy, nakikita ko kung gaano kabigat yung cross that he has to bear. Having your two of the people that you love going through that struggle and challenge and trial na yon of going against cancer. Imagine how it pains you that you lost your wife and your son in the process. Sabi ko nga kung ako yun, hindi ko ma-imagine. Just thinking about it, it sends shivers to my spine dahil hindi ko ma-imagine kung ano yung mararamdaman ko sa sitwasyon. Bakit ko to kinikwento? Kinikwento ko to because gusto ko makita ninyo yung realidad. Isa si Miggy, yung mama niya at yung tatay. Isa to sa mga storya na sumasalamin kung ano ang nangyayari sa bansa natin at kung ano ang epekto ng korupsyon dito sa pamilyang to. This is not about it's not about a political issue. Again, kaklaruhin ko lang, hindi to tungkol kung kanino ang kinakampihan. It's not about that. What I am talking about is, kailangan may managot na may korupsyon. At yun ang totoo. May nawawalang pera, may nagnakaw, may nakikinabang. At dahil dito sa korupsyon na to, maraming mga katulad nila Miggy at ng mama niya ang nawawalan ng karapatan at nawawalan ng tsansang mabuhay dahil yung 5 million na hinihingi nila, kailangan pa nilang hingiin sa ibang tao. I-GoFundMe. I mean, there's nothing wrong with GoFundMe. Pero ang point ko lang dito is that dapat accessible ang medical and healthcare sa ating lahat. I mean, this is not just about the DPWH thing. Hindi lang naman sa DPWH may corruption in every aspect, no? Sa lahat ng ahensya, siguro, I don't know, you figure it out. Pero, 'di ba, even sa healthcare, talagang alam natin lahat na everyone is struggling. And siguro kung nabigyan ng chance sila Miggy and yung mom niya to have an access to that kind of money, siguro na-extend yung buhay nila. Or they had the fighting chance to live. They don't deserve
that kind of thing. Hindi nila kailangan mamalimos kung kani-kanino sa gobyerno natin na kailangan pa nila sigurong pumila or manghingi ng tulong sa kung kani-kaninong politiko. Hindi nila deserve na maranasan to. And that is the reality. One person's greediness really affects everybody else. So, ang point ko lang, dapat talaga tayong magalit. Dapat talaga tayong magalit sa sitwasyong to. Dahil hindi ko sinasabi na magwelga or whatever. Kailangan natin maging bukas sa mga ganitong bagay, sa ganitong usapin. Katulad ng storya nila Miggy, isa lang yan sa mga storya na sumasalamin sa kung ano talaga yung totoong nangyayari dito sa bansa natin at ano ang nararanasan ng mga tao sa baba. Imagine, ilang Bugatti ang matutulungan sa Philippine Children's. Diba? If you come to think of it, ilang ghost project ang matutulungan ng mga matatandang nangangailangan ng medical need. Ilang corrupted money ang makakatulong sa mga batang may cancer. What is 5 million sa bilyong-bilyong perang ninakaw nila? Nasampa lang ako ng katotohanan kanina kasi nagkakwentuhan kami sa cafe and I just realized wala naman kailangang wala naman kailangang manghingi. Diba? Yun pa nga masaklap bago ka makahingi, pahihirapan ka pa muna. So, ang point ko lang, kailangan, hindi na to about sa kulay, kung sino yung may napanigan natin. We just have to see the reality that may perang nawawala, may nangungurakot, regardless kung anong kulay yan. And someone has to be accountable. And kailangan natin makita yon. At kailangan na matigil to. Kasi kung hindi, paano kung ang nangyari kay Miggy at doon sa pamilya niya ay nangyari sa inyo at nangyari sa pamilya ko? Di ka ba magagalit? Buksan natin yung mga mata natin. Kung may mga senador man, kung may mga kongresista man, kung may mga nagtatrabaho sa mga ahensya na nangungurakot, kailangan ma-call out, kailangan makita. Kailangan makita ang totoo. Kay presidente pa yan, down to the barangay level, lahat has to be accountable. Napapagod lang siguro ko dahil ganun ang sinapit nitong mag-inang to. Dahil they cannot have access sa need nila. I don't know kung tama yung storya ko ha, pero ang point lang naman dito is that yung 5 million na yan is karampot lang doon sa kinukuha nila. Na kung lahat tayo ay may parte doon sa kung bawat Pilipino may 5 million, diba, na available sa medical needs, social needs, hindi na natin kailangan pumila at magmakaawa para lang matulungan tayo. This is just, using this platform to help us think. Hindi to parang circus na pagtatawanan natin yung nangyayari sa Senado or, buti nga, may mga ganon-ganon. Doon na lang tayo sa storya nila Miggy. Hindi nila deserve yon. Hindi nila deserve yung ganong nangyari sa kanila. Oo, siguro may tumulong, pero yung, di ba, na ahensya, pero come to think of it, ba't kailangan may pag-GoFundMe pa? Diba? Sana na nga lang kumatok, diba? Yung mga nangurap na to, pag kumatok ka dun, hello sir, pampahingi 5 million para doon sa anak ko may sakit, diba? Para man lang makabawas doon sa kasalanan nila at doon sa bilyones na kinuha nila. What is 5 million, diba? Tayo yung nagsasuffer because of this, the greediness of people. Ganito, may island, may mga intercom sa bahay, naka-helicopter, naka-jet plane, private jet, flexing all the stuff. Ilang Hermes bags ang mapapagamot sa Philippine Children's because they think they deserve that money. Nanggigigil ako. Gigil talaga ako. Kailangan talaga nating magtulungan. Kailangan nating, tanggalin natin yung kulay. Kasi kahit sino man ang suportahan natin, apektado tayo dito, apektado ka, apektado ko. I just wanted to share the impact ng corruption sa mga taong may sakit, especially mga taong may mga cancer at nangangailangan ng tulong talaga. Nawawalan sila ng privilege, nawawalan sila ng karapatan doon. Sana nakatulong to kahit papano. Wake up. Gusto ko ma-haircut ka Good morning. I love you. Kiss. Good morning. Good morning, Lalam. Good morning. Good morning. I love you. Wake up, mahal. Let's go na. Tignan mo yung clock, ha? Para pag kilos mo, nababantayan mo yung oras. Mamaya dumating si kuya, hindi ka pa ready. Sarado mo yung gate, love, ha? Dala ka ng clamp, tas yung power bank. Just then. For the commute tayo ngayon, guys. Magta-tricycle tayo kasi sira yung EB. Hindi pa namin malaman kung bakit siya nasira. Hindi na rin namin dinala yung sasakyan kasi... Bakit nga ba di natin dinala? Kasi matatraffic tayo ng oras. Oo nga.
Maipit pala kami sa Maipit. traffic. Iikot ka pa. Unlike na mag-tricycle kami. Magaling pa naman magsingit-singit yung mga tricycle dito. Kaya. So maaga tayo ngayon guys dahil may serve si Jet sa church ng 6 a.m. See you later! Simba na. He washes over me with light, serenity, a holy peace. He shows his love is free and wide. He is the master of my life. He washes over me with light. Good morning, brothers and sisters. Let us include in our prayer the following intentions. Thanksgiving Mass offered by Tita Mel Bushkrini, Botislav Calderon of the Greg and Lorenzo's family. Thanksgiving for the gift of life offered to Julia Maria Luis Corpus. Amen. 1 hour later. Uwi na tayo sa bahay. Kasi meron pa kaming lakad. Pero bago tayo lumakad, trabaho muna ako. Umaga. Para makapag-prepare bago pumunta sa shop. Ayaw, Nikki, yung binili namin ni Sky na pagkain. Towi Cat ang pangalan. King 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 bong 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 am bong 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 bong. La. Papapansin. Papapansin ka rin, ikaw rin. Sus. Sus. Papa Bebe. Dati, pag nilalagyan ko siya ng pagkain, mahal, ubus niya the whole day. Yung ngayon, Dead ma. Oo, patagalan niyang ubus. Pahingin ng lava. Tinapa, yung burger. Tapos yung tubig. Okay. Sige, mag-work muna ako. Okay, akyat na lang ako doon. I love you. Love you. Iniisip ko ngayon kung iinitin itong mga burger. Kasi last night, we were so hungry. Parang mag-aalas 11 na yun kagabi. Hindi ko alam bakit crave ko siya last night. Sobra. Hapon pa lang nasa isip ko na siya. Tapos, na-busy ako, nag-dinner, pero di siya na wawala sa sa isip ko. And then hanggang sa maggabi na, nakapag-toothbrush na nga ako kasi nasa bed na ako. Nasa isip ko pa rin siya. Hanggang sa parang naglalaway na ako. Sabi ko, hala, di ko na matiis. Sinabi ko na siya kay Jet. Tapos yun, binilhan ako ni Baby, nilibre niya ako ng burger. Pumunta kami doon sa Minute Burger. Malapit lang dito sa lugar namin. 4 yung nakain namin kagabi. Sobrang takaw naming dalawa. And grabe din kasi yung cravings ko. Kaya kumain ako isang burger tsaka isang hotdog bun. Iaalmusal natin ngayon, guys. So, di ako buntis, ha? Walang buntis ditong cravings. Hindi ko lang alam bakit ganun yung nangyari sa akin kagabi. Lagay ko na lang siya dito sa air fryer on a very low heat para hindi masunog. Yung natin, tinapay. Napakalakas ng init ng air fryer. Baka mapasobra ako. Imbis na kain na masunog pa. Kaya habang inaantay natin guys, yung iniinit ko sa air fryer, mag-unbox tayo ng order. Ito ay para dito sa bahay actually. Panlinis to na nakita ko sa Shopee. In-order ko kasi ang dami niyang orders. Tapos, nakikita ko yung mga video. Parang ganadong-ganado silang maglinis gamit to. Kaya sabi ko, subukan ko nga. At saka, ang nagustuhan ko kasi sa kanya, panglinis kasi to guys ng sahig, especially sa banyo. Ang nagustuhan ko sa kanya, yung bristles niya yan, medyo nakapaikot ng kalahati. So, yung
1/4, kung hindi naman sa 1/4 pero yung yung pader o yung side ng pader is makukuskus niya rin, especially yung edges. Yun kasi yung mahirap eh. Pag ganyan kasi yan, 'di ba? So ito yung mahirap kuskusin. And wala naman akong ganitong klase ng brush. Ang brush kong ginagamit is yung maliit, yung makeup partner na dustpan. So medyo mahirap kasi nakayuk-yuk pa ako. Plus hindi masyadong malakas yung yung force or yung pressure. Wow, hindi siya ganun kakapal pero pwede na din. Diba? Okay na din. Ayun ang gusto ko doon. Ito yun. Pag kinuskus mo siya, ganyan siya eh. Pag kinuskus mo siya sa sahig, ito yung part na to, yan yung papasok doon sa kanto. So, para malilinis din siya. And, doon sa kabilang dulo, meron siyang pang simot ng tubig. Yung parang pag ginanon mo ba, hinatak mo. Or itinulak mo, makukuha yung tubig. So, i-assemble natin, guys. Perfect! Alam mo ba kung ano maganda? May maliit siyang tong nakasama. So, yung mga buhok-buhok, hindi mo siya kakamayin. Kundi kukunin mo siya using this one. At habang hindi mo siya ginagamit, lagay mo siya dyan. Ganun. Diba? Ganda. Na-overheat. Ganun ba? Na-overheat? Na-overcook? Ano ba? Na-over. Tingnan mo. Okay lang. Naging maluto. Ala. Sorry. Laban pa rin. Effect pa rin. I love you. Ang pusa na to, napaka-arte. Napaka-arte. Anong mana ka doon sa dalawa mong maliit na amo. Pares na maarte. Si Bebe naman, ayaw pakabog. Siya din, di ba? Sige, harot pa more. Meanwhile. Ayan, okay. Magpapagupit tayo ng buhok ni Cloudy, guys. Cloudy na may student to. Bata papasok din sa school, Kita mo? Kasama si mami niya, no? Dito na lang tayo, mahal, sa malapit lang kasi sarado pa yung SM. Sabi ni Daddy, sabihin daw, ang gupit mo ay buzz cut. Okay? Tanggal tuloy yung mahaba mong buhok. Wow! Ano? Okay? Gugulat si Daddy sa hair mo. Oh my. Ano sa'yo? Ano? Pwede. Pwede? Pogi ba? Okay ba sa'yo yung gupit mo? Yes. Nagustuhan mo? Mukha naman palang hindi ako mayayari sa papa ni Cloudy. Diyos ko, pagkakita ko kanina, grabe. Sobrang ikli nung tabas kagad sa kanya kasi ni razor, nagulat ako. Ang sabi ko kay Kuya buzz cut. So, alam ko naman, may idea naman ako kung ano yung buzz cut. Kasi nakita ko si Jet na nagpagupit dati. Ang sinabi niya buzz cut and okay naman yung gupit niya. Hindi naman ganun kaikli. Pero yun pala ang buzz cut. Chinek ko nga din sa internet. Diyos ko, talaga palang semi-kalbo. Yun pala, nag-i-special instruction si Jet pag nagpapagupit siya ng buzz cut kasi pinapataasan niya ng konti yun dito. Kumbaga, medyo mas mahaba than the usual. Kaya yung razor nung buhok ni Cloudy kanina, napalunok na lang talaga ako. Sabi ko, sobrang ikli, halos kalbo na. Pero since pogi ang anak natin, di ba? Bumagay pa din naman. Tsaka nung inayos ni Kuya, tinapos niya kasi iniklian pa niya yung gilid, tas kinortehan niya, ganyan. Okay naman na. Nasiyahan naman na ako. Hindi naman ako ganun ka-disappointed at all. Nabigla lang talaga ako kasi hindi ko expected na sobrang
pakalubo na yung kalalabasan ng buhok ni Cloudy. Pero dahil nga, 'di ba? Pogi naman si Cloud, bagay na bagay pa rin talaga sa kanya. Mas lalo lang siyang nagmukhang malaking bata, hindi na siya mukhang baby. A few moments later. Kamamadali ko ng kamamadali, hindi na siya nag-record kanina. Kamamadali ko ng kamamadali kanina. Pagdating dito, nauna na kasi si Jet dito dahil nga natagalan kami ni Cloudy pagpapagupit, diba? Tapos pin-repair ko pa siya. And then, sumunod na ako dito. Nag-start na sila. So, merong bisita dito from OCDS. Ayan. Community yun ng Mount Carmel. Tama ba? Oh, Mount Carmel Kaya siya community. Mga third order Carmel. Mga secular. So, hindi na ako nakapag-vlog. Nawala na din talaga sa isip ko. Kasi, pagdating dito, medyo nag-ayos ako ng konti. Tapos, nag-posting na ako dahil meron kasi akong posting. Tapos, nung umupo ako dito sa kanila, ayun, sarap na rin ako ng kwentuhan. Ang dami din naman talagang malaman kanina. Kaya nag-enjoy din talaga ako. Kaya hindi ako nakapag-vlog talaga. So, anyway, ayun. Kinukwento ko kay Jet. Diyos ko yung nangyari kay Cloudy. Pagsalang nung razor, ginanon diretso na okay. Nag-ulit si Cloudy. Sabi niya lang, gano'n siya. Tapos tumatawa-tawa siya. Sabi niya, hey, gano'n. Nakita mo ba yung story ko? Hindi. Oo, nakita ko. Ayan nga. Bagay naman sa kanya kasi maliit ang mukha. Okay naman. Happy naman siya. Sabi niya, pogi daw siya. Happy. Sabi niya, happy ako na. Okay, anak. Sige, kung happy ka, okay na ako. Possible kaya na nang dadamay lang siya at hindi lahat credible na sinasabi niya. Malay mo, nanlaglag lang siya ng mga ibang pangalan. Nagkasakit yung papa mo. Diba? Yung pera na dapat libre sa ospital at libreng gamot sana at pwede sanang magpa-extend ng buhay ng mga mahal mo sa buhay. Sila ang nanginginabang. Hindi ka magalit? Alam mo, tinagsimba kami nung Sunday. Ang gospel, na inilink nila doon sa corruption. Sabi ni Father, Teka lang, mainit. Kasi na-heightened yung emotion niya. Ang issue dito, may corruption na dapat nag-aano kayo, nagre-react at nagagalit kayo. Kasi ninanakawan kayo. Oo, at masama yun, sabi mo. After nung after nung sermon. Alam mo yung palakpakan pag tapos na yung mesa. Pag humilim, hindi naman dapat pumapos. Oo nga. Kasi nakikinig ka lang eh. Pero parang palakpakan talaga. Tapos ito pa, ang performance task nila is Skyler. Sa school. About corruption din. Hindi pwedeng i-minimize talaga yan. Tsaka dapat tinuturo talaga yan sa klase. Isipin mo, di ba, sa yuyo, di ba? Doon sa tatay mo na namatay dahil hindi nabigyan ng tamang panggamot. Oo, na dapat naman may siya dapat. May allotment. Dapat nakalaan doon na hindi naman din nakapunta dahil yung pera inilagay sa Hermes. Kahit hanggang next life mo, may pera ka. So yung 31 billion na yun, pinaghahatian ng ilang tao. Ilang pamilya ang makikinabang sa 1 milyon? Oo, kung hindi lang isang taon. So dapat... At ilang taon pa, hindi lang 8 years. Kaya sa bahay pa lang tinuturuan ng mga bata na magbalik ng sukle. Magbalik ng sukle, accountability. Yun yung accountability yun, yung tinuro ko kay Sky. Problema mo, ikaw ang gumawa, ikaw ang umayos. Para yung bata matututunan nilang maging yung kumbaga Magkakaroon sila ng pagdadalawang isip din. May sense sila ng hindi responsibility. May sense sila na pag may ginawa sila, makaka-apekto yon sa paligid nila. So yun talaga dapat yung tinuturo. Pero if you teach them accountability, doon pa lang maiisip na nila na shit, hindi ako pwede basta gumawa. Hindi pwedeng padalos-dalos. Padalos-dalos kasi meron akong taong ma-apekto. Kasi it defeats the idea. It defeats the purpose. Kaya nga sabi ni Father, di ba, yung simple pagbabalik ng sukli. Di mo babalik yung sukli. Yung mga bata, naiisip nila na okay lang naman pala eh. Di ba? Tapos, di mo papagalitan, di mo i-call out. Dapat sa bahay pa lang, kino-call out.